So marami sa inyo mga pips ang balak bumili ng controller for PC. Pero in this channel kasi mga pips, marami na tayong review na controller for Nintendo Switch and sometimes for PC rin. Pero yung problema lang doon, halos lahat sila ay meant for Nintendo Switch. Kaya in this video mga pips, check natin kung worth it ba bumili ng controller from Thunderpad, which is itong Thunder Robot G45 gamepad, and check natin kung worth it ba o hindi. So hi, my name is Daniel Australia. Welcome back to my channel mga pips, and i-check natin itong Thunder Robot G45. Kasi mga pips, marami sa inyo ang nagbalak bumili ng controller na pwede pang PC talaga and hindi nyo na magkakailangan ng isang Bluetooth adapter. So in this video, check natin itong gamepad from Thunder Robot. Kaya without further ado, let's get started mga pips. So this is the box itself na pinadala sa atin ng Thunder Robot. So ito pala mga pips ay padala sa atin ha. Hindi po, wala po akong binayaran dito. Pinadala sa atin ng Thunder Robot. Pero I'll give you my honest opinions on this product kasi hindi naman tayo sellout. So tingnan natin kung ano magiging laman ng controller box nito. So muna pala tingnan natin yung likod. So it's a Thunder Robot gamepad G45. So sabi daw dito mga pips na ito ay may Hall triggers and Hall effect na joysticks. So ibig sabihin mas tatagal to compared sa mga controller na nakikita natin from Xbox or PlayStation, yung DualSense nila. So in this video, check natin kung anong laman ito sa loob. So buksan natin muna to. So unbox natin, tingnan natin kung ano ang laman sa loob. So ito mga pips ang laman sa loob, which is the controller itself. Tingnan natin ang controller. At saka ito yung manual pala mga pips kung paano gamitin itong parang itong controller nito, which is a G45. So ito mga pips ay an Xbox layout na controller. Hindi siya yung controller na for Nintendo Switch. Pero sabi daw dito sa manual na kaya daw mag Nintendo Switch nito. So which is tingnan natin kung totoo ba yun. So sabi pa nito mga pips na pwede daw ito gamitin for Nintendo Switch. Well, wala tayong Nintendo Switch na yun dito kasi alam niyo na. So tingnan natin kung pwede to sa PC. So first of all, first stats natin dito sa controller is pwede. Kasi ano siya parang meron siyang Hall effect na joysticks, which is totoo naman. Tingnan natin ayun Hall effect joysticks siya. And bakit masasabi ko mga pips na worth it pag naka Hall effect joysticks? Kasi mas tatagal to compared sa sa mga other controllers like yung mga nireview natin dati na hindi naman Hall effect, mga ganon. And for example, ito mga pips ay naka Xbox layout. So pwede mo siya gamitin as a controller for PC. Kasi mga pips, ang PC gumagamit ng layout ng Xbox kasi syempre Microsoft at saka Xbox parehas lang naman yun. So ito mga pips ang controller itself, and makikita nyo na maganda naman ang Hall effect joysticks niya. First impressions, meron siyang USB Type-C sa ibabaw, meron siyang back triggers, and may mode siya from different devices. Ito mga pips ay recommend ko lang to if you're planning to use it for PC. So hindi pwede mo siya gamitin for Switch daw sabi sa manual, pero I don't believe na maganda to for Nintendo Switch kasi baliktad ang layout ng controller na ito. So tingnan natin kung testing na sa PC. So on muna natin, tingnan natin kung magiging tsura niya, kung may ilaw ba siya o wala, kasi halos lahat naman ng mga controllers na yon may ilaw as is. Well, tingnan muna natin pala yung laman nito kung meron ba siyang laman, and meron siyang USB Type-C na cable. Yes, mga pips, meron siyang USB Type-C na cable na may USB. So, pwede mo siya gawin pala mga pips parang wired controller, which is a good thing sa controller nito. So, tingnan natin pala, meron din tayo dito ang adapter na nakalagay doon. Ito pala mga pips ay maganda kung 2.4 GHz lang ang gagamitin nyo, which is para sa akin, goods na. So, ito mga pips, ang 2.4 GHz na
adapter niya. So pwede mo siya i-connect sa PC kahit wala kayong Bluetooth sa PC, kasi halos lahat ng mga PC wala mong Bluetooth, pwede mo siya i-connect via 2.4 GHz, which is etong adapter nito. And tingnan sa harapan, may nakalagay, wait lang natin, focus natin. Dito G45 PC. So basically, goods na to for PC. So tingnan natin kung ano magiging tsura nito pag pag in-on natin. Wait lang, paano ba yung on to? So, ito mga peeps, ang controller itself, it has RGB, which is has lahat naman ng mga devices, may RGB, and ayun, nag-rumble siya kasi nakakonect tayo sa PC. So, tingnan natin kung ano magiging, parang performance ito, pag naglaro tayo ng Tekken. So, tingnan natin. Sobrang dami ang ang features nito for only 1,500. And mga peeps pala, nakita nyo to mga peeps na controller na ito. Para siyang para siyang magaan na konti. Meron man siyang vibration, pero parang magaan lang siya compared sa isang regular na controller ng Xbox. Ito mga peeps ay meron siyang Xbox layout pala, kaya good na good to pag alak nyo ganitong games, pwede. Pwede siyang parang masabi ko na pwede siyang pwede siyang second controller. I believe sa price nito, as a second controller, goods naman to, mga peeps. Parang mukha siyang 8-bit na dating para sa akin, mga peeps. And I think it's a good idea na meron siyang kamukhang controller, pero mukhang hindi siya parang unique para sa akin yung controller nito. Well, goods naman ng controller para sa akin, pero hindi lang siya parang unique na na controller. Parang meron siyang ginaya, which is so 8-bit though, pero it's still a good thing kasi mas mura to na konti sa 8-bit though. For 1.5, pwede mo siya gamitin as a regular controller. So, I'm digging the RGB kasi parang siyang futuristic, pero pwede naman siya gamitin as a regular controller. Wait lang natin. So, do I recommend this controller? Actually, pwede na. Pwede na siya as a controller na pang fighting games, or pwede din siyang controller for games like GTA 5. Kasi mga peeps, na sulit naman ako dito sa controller na ito. 1.5 siya. Pwede pa siya mag-sale. Minsan naga 1.3 siya na price. And parang lang siya parang regular controller lang siya. Nothing fancy na sa controller nito. Pwede lang, maganda lang yung yung features niya, mapapasabi ko. Yung Hall effect triggers, which is naramdaman ko, pero parang wala siyang sensitivity. Hindi siya analog triggers. And pwede mo siya, and mga peeps, yung Hall effect thumbsticks, para siyang yung same sa mga ibang controllers na tinry ko dati. Yung Nixie kasi ay Hall effect joysticks din yun. Kaya mga peeps, I'll rate this controller of 3 out of 10 para sa akin. Kasi there's nothing fancy about this controller, and para siyang regular lang na controller na pwede mo gamitin. It is like an 8-bit though controller, pero mas mura to sa 8-bit though as in mga peeps. Kasi pwede makuha mo to minsan at a sale price. So, kayo ba mga peeps? Worth it ba sa inyo yung controller na ito? Hindi? Comment down below and like and subscribe kasi sobrang makakatulong yun sa channel. Kaya thank you very much. Peace out mga peeps and bye!